pagkakaunawaan lang pala. Matagal ko nang naririnig na may boyfriend si President Bai. Bakit hindi mo siya isinama ngayon? Nablangko ang isipan ni Bai Ningbing. Pinilit pa rin niyang ngumiti para salubungin ang tingin ni Sia Rockzu. Umuwi siya para dumalo sa isang kasal. Wala siyang oras. Pagkarinig nito, napatango si Sia Rockzu na tila nakakaunawa. Samantala, mabilis na dumaan ang pagkainis sa mga mata ni Shen Haoyu na nasa gilid. Puno ng pagdududa ang kanyang tono. Boyfriend, sino raw? Ang tagal ko nang bumalik dito sa bansa, paanong hindi ko narinig na nabanggit mo siya? Sa muling pagkakita sa mukha ni Shen Haoyu, wala nang masabi si Bai Ningbing. Dali-daling lumapit si Tang Yan para alalayan siya. Puno ng galit na tumingin si Bai Ningbing kay Shen Haoyu. May halong panunuya sa kanyang tono. Si Jiang Fan ang boyfriend ni Bingbang. Siya yung pinakagwapong lalaki sa birthday party niya. Siya nga, Shen Haoyu. Naalala ko noong gabing iyon, ang itsura ko habang nakangiting sinasabi na ordinaryong magkaibigan lang kami. Palaging may pakiramdam na may mali. Hindi ko na malayang napatanong ako. Pero noong araw na iyon, pareho nilang sinabi na magkaibigan lang sila. Nag-aaway at nagtatampuhan lang ang magjowa. Shen Haoyu, sa dinami-dami ng naging relasyon mo, hindi mo pa rin to maintindihan. Sa isang pangungusap lang, namula at namutla ang mukha ni Shen Haoyu sa galit. Tumingala siya at sinaman ng tingin si Tang Yan, hindi niya talaga matanggap ang pambabastos na ito. Kaya nga ako nagtatanong ng ganito kasi marami na akong nakita. Dahil sinasabi niyong siya ang boyfriend, mas mabuting tawagan ko siya para magtanong, di ba? Sakto, para makilala ko na rin ang bagong bayaw. Ang mga mukha ni Bai Ningbing at ng kanyang mga kaibigan. Agad na nandilim. Sabay-sabay nilang naalala ang mensahe ng pakikipaghiwalay kanina lang. Sa pagtingin pa lang sa kanilang mga ekspresyon, naging ganap na ang kumpiyansa ni Shen Haoyu. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone at hinanap ang WeChat ko. At nagdial ng voice call. Alam ng mga babae na mabubuking na sila. Sinubukan nilang lapitan para agawin ang telepono, pero masyadong maprotekta si Sia Rockzu. Diretso siyang hamarang sa harapan nila. Itinuloy na ni Shen Haoyu ang kanyang nasimulan. Diretso niyang inilagay ang volume sa pinakamalakas at binuksan ang loudspeaker para sa lahat. Biglang tumahimik ang silid. Tanging ang tunog lang ng pagring ang naririnig. Nakatago ang mga kamay ni Bai Ningbing sa kanyang manggas, mahigpit na nakakuyom. Ihim siyang nagdarasal sa kanyang puso, nagdarasal na sana'y huwag kong sagutin ang tawag na ito. Nagdarasal na sana'y hindi ko pa nakita ang mensaheng iyon. Sa loob ng 1 minutong pagring, pakiramdam ni Bai Ningbing ay halos lumabas na ang puso sa kanyang dibdib. Nakikita niyang malapit nang matapos ang tawag. Nang nagsisimula ng mawala ng interes ang lahat, biglang sinagot ang tawag. Mr. Shen, may kailangan po ba? Mabilis na namutla ang mukha ni Bai Ningbing. Kabaligtaran naman ito ang hindi matukoy ng ngiti sa mukha ni Shen Haoyu. Wala naman, kaarawan ko lang kasi ngayon. Narinig ko na ikaw daw ang boyfriend ni Bingbang. Gusto sana kitang imbitahan para makisaya. Natahimik ng ilang segundo sa kabilang linya. Halos hindi na makahinga sa kaba si Bai Ningbing. Pasensya na, nasa Jingbei ako ngayon. Kaya baka hindi ako makakapunta. Nang marinig na normal pa naman ang tono ng boses ko. Hula ni Bai Ningbing ay hindi ko pa siguro nakikita ang mensaheng iyon, kaya medyo gaman ang kanyang pakiramdam. Pero hindi pa doon natapos ang mga sinabi ko. Nagpakawala siya ng isang makahulugang, may halong ngiti sa kanyang boses. Oo nga pala, nakipaghiwalay na ako kay Bai Ningbing. Mr. Shen, huwag kang magkamali. Medyo nagulat si Shen Haoyu. Pero mas nangingibabaw ang tuwa sa kapahamakan ng iba. Nag-break, kailan pa? Kani-kanina lang. Siguro mga 10 minuto ang nakalipas. Nakatanggap ako ng breakup message mula sa kanya. Ang lahat ng nakapaligid na nanonood ng eksena ay nagpakita ng ekspresyon na gustong tumawa pero hindi magawa. Lalo na sa mukha ni Shen Haoyu. Malakas siyang tumawa. Malamig niyang tiningnan ang mga senyorita na sadyang nanggugulo. Mahina ang boses niya. Sige, ipaparating ko. Pasensya na sa abala, Mr. Jiang. Pasensya na sa abala. Maligayang ika-28 kaarawan sa iyo. At naway magkatuluyan ang lahat ng nagmamahalan. Hindi ko alam kung sinadya o hindi. Nang ihatid ko ang pagbati, idiniin kong mabuti ang mga salitang 28 taong gulang. Para bang ipinapahiwatig ko sa lahat na alam ko na ang tunay na kwento. Walang sino man sa kanila ang nangahas na magtanong, tahimik lang silang nanood habang ibinababa ang tawag. Ang atmosfera sa kwarto ay biglang nanlamig. Natahimik sila ng mga 5 hanggang 6 na minuto. Sa huli, si Sia Rockzu ang namagitan para maging tagapamayapa at nag-alok ng isang basong alak kay Bai Ningbing. At doon lang bahagyang lumipas ang issue. Tinungga ni Bai Ningbing ang huling patak ng alak sa kanyang baso. At pagkatapos ay malakas na ibinagsak ang baso. Umalis siya sa birthday party kasama ang ilang best friend. Bago lumabas ng pinto, malabong narinig ni Bai Ningbing ang ilang salitang pinag-usapan ni Sia Rockzu at ng iba. Haoyu, itong si Mr. Jiang, taga Jingbei ba siya? Narinig ko, parang oo. Bakit? Wala lang. Apelyidong Jiang sa Jingbei. Pamilyar kasi. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Pagkalabas nila ng banquet hall, agad siyang pinalibutan ng kanyang mga best friend. Hinayla nila si Bai Ningbing sa isa pang private room at sabay-sabay siyang sinimulang eye comfort. Bingbang, mabuti na rin at hindi ka mapupunta sa isang lalaking tulad ni Shen Haoyu.
Kung hindi, sa dami ng naging ex-girlfriend niya sa loob ng 7 taon, kailangan mo pang magbukas ng 10 mesa para lang sa kanila, model. Kapag yang ganyang klaseng playboy ang pinakasalan mo, baka magkaproblema ka pa. Mas mabuti pang makipagbalikan ka na lang kay Afan. Oo nga, sa lahat ng bagay, mas lamang naman si Afan kaysa kay Shen Haoyu. Siguradong galit yun kaya niya nasabi ang mga yun. Bingbang, bumalik ka at suyuin mo siya, magpaliwanag kang mabuti. Mahal na mahal ka noon, siguradong maiintindihan ka niya. Dahil sa pagpapalakas ng loob mula sa mga kaibigan, medyo kumalma ang nalulungkot na si Bai Ningbing. Kinuha niya ang cellphone, hinanap ako, at pinag-isipang mabuti ang sasabihin. Ipinadala niya, Afan, natalo ako sa laro kanina. Ang parusa ay kailangan kong sabihin sa boyfriend ko na nakikipag-break ako, tapos may tatawag sa'yo. Para makita kung ano ang reaksyon mo. Huwag mo sanang seryosohin. Kailan ka pa dumating sa Jingbei? Nakapag-check-in ka na ba sa hotel? O abala ka pa rin sa pag-aayos ng wedding venue? Bukas ka ba babalik o sa makalawa? Gusto mo bang sunduin kita? Matagal nang naipadala ang mensahe. Ngunit walang anumang reply. Nakatitig lang ang mga mata ni Bai Ningbing sa screen. Labis ang kaba sa kanyang dibdib. Nagkatinginan ng ilang mga kaibigan niya. Agad silang nag-isip ng paraan para maiba ang atensyon niya. Nako, para sa kasal yan. Siguradong sobrang abala nun at hindi makawala. Bingbang, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Magre-reply din sa'yo si Jiang Fan kapag hindi na siya busy. Kung galit talaga siya, ang pinakamatindi, samahan ka namin bukas papuntang Jingbei para personal na humingi ng tawad. Nang matanggap ko ang mensahe ni Bai Ningbing, nasa kwarto ako at sinasamahan si Liu Ruyan na magsukat ng wedding gown. Binuksan ko ang mensahe, at sa unang linya pa lang, hindi ko na napigil ang matawa ng malakas. Ang galing din pala niyang mag-imbento ng ganitong palusot. Ang bilis talaga ng isip. Sayang lang at kahit isang salita, hindi na ako maniniwala ngayon. Nai-imagine ko na nga, ang eksena kung saan tinanggihan si Bai Ningbing ni Shen Haoyu sa harap ng maraming tao, kaya para makabawi at hindi mapahiya, sa akin siya bumabalik. At kapag naaalala ko pa yung kakatuwang tawag na yun, baka mas matindi pa ang nangyari doon. Sa sandaling ito, bigla akong nakaramdam ng kaunting panghihinayang, na hindi ko personal na nasaksihan ang eksenang iyon. Bahagya akong napabuntong hininga, narinig ito ni Liu Ruyan na nag-aayos ng leleyan ng bestida kaya napaangat ang ulo. Anong problema? Hindi ba maganda itong wedding gown? Kung ganun, magpapapunta ako ng bago. Huwag na, nanghihinayang lang ako na dahil sa kasal ay may napalampas akong isang magandang palabas. Medyo nanghihinayang lang. Magandang palabas. Anong palabas? Pwede mo bang ikwento sa akin? Kahit na gusto kong ibahagi. Alam kong hindi angkop na pag-usapan ng ex-girlfriend sa harap ng aking fiancé. Kaya nag-isip ako ng paraan para ibahin ang usapan. Kaarawan lang ng ilang mga kaibigan ko dati sa Shanghai. Nagkaroon lang ng ilang kalokohan. Wala namang kaso yun. Sikasuhin na lang muna natin ang kasal. Nang makita niyang ayaw kong magsalita pa, hindi na rin nagpumilit pa si Liu Ruyan. Pumunta siya sa sala at kumuha ng ilang dessert. Nagugutom ka na ba? Kumain ka muna para may laman ang tiyan mo. Mamaya pagtapos na tayo, sasamahan kitang kumain sa labas. May gusto ka bang kainin? Medyo gutom na nga ako. Tinanong ko si Liu Ruyan kung may gusto siyang kainin. Isinulat ko lahat isa-isa at lumabas para ayusin ang order. Habang umo-order ako ng pagkain, napaisip ako ng malalim. Ayon sa impormasyong nalaman ko, si Liu Ruyan ang pangatlong anak na babae ng Liu Group sa Jingbei. Mas bata siya sa akin ng 2 taon. Mayroon siyang ate na mas matanda sa kanya ng 2 taon. Ang isa pa niyang ate ay mas matanda sa kanya ng 5 taon at kasalukuyang vice president ng Liu Group. Siya rin ay pinalaki mismo ng kanyang panganay na ate, kaya't marangal ang kanyang pag-uugali, model. Ilang taon nang malapit sa isa't isa ang pamilyang Jiang at Liu. Nagsiyasat at nagtanong-tanong din ng mabuti ang pamilya Jiang. Bago sila naglakas loob na mag-alok ng kasunduang kasal. Ayon kay Mama, sinulyapan lang daw ni Liu Ruyan ang litrato ko at pumayag na agad. Tila kontentong-kontento siya sa akin. Tungkol naman sa sinabing iyon, hindi ako sang-ayon. Tutal, tinapos ko ang dati kong relasyon para umuwi at magpakasal. Seryoso talaga akong gusto kong makatulong sa pamilya Jiang. Mula simula hanggang huli, hindi ko sineryoso ang kasunduang kasal na ito. Ang nasa isip ko lang, kung ayos, edi sige. Kung hindi, edi maghiwalay. Magiging love at first sight daw tulad ng sinabi ng nanay ko. Pero matapos ang isang hapon na magkasama kami, kahit hindi pa kami ganoon kalapit sa isa't isa. Ramdam ko pa rin sa mga detalye na mabuting tao itong mapapangasawa ko. Hindi na kailangang pag-usapan ang itsura niya. Natural, napakaganda niya at litaw na litaw. At ang ugali niya, sa nakikita ko sa ngayon, ay napakabait at malumanay. Organisado rin siyang kumilos, mabusisi at maalalahanin. Marunong din siyang makisama. Sa kabuuan, kontento ako sa bigla na lang sumulpot na fiancé na ito. Bukod sa pagiging kontento, may kasama pang kaunting sorpresa. Mukhang magaling talagang pumili ang mga magulang ko. Matapos uminom buong gabi, ang unang ginawa ni Bai Ningbing paggising ay buksan ang kanyang cellphone. Para tingnan kung nag-reply na ba ako. Mahigit 10 oras na ang lumipas. Wala pa ring laman ang chatbox. Kinusat ni Bai Ningbing nang mariin ang kanyang mga mata.
Para siyang naglalabas ng galit, ibinato niya ang phone sa pader na ikinagulat ng lahat. Nang makita ng lahat ang ginawa niya, biglang nawala ang kanilang kalasingan. Hindi niya akalain na mahilig din pala si Jiang Fan sa mga larong pakipot. Huwag kang mag-alala, Bingbang. Sasamahan ka naming suyuin siya pabalik. Agad ding lumapit ang iba para i-comfort siya, kaya medyo gaman na ang pakiramdam ni Bai Ningbing. Paglabas ng bar, dumiretso na ang grupo sa airport. Habang nasa daan, nakatulala lang si Bai Ningbing habang nakatingin sa matataas na gusali sa malayo. May kaunting pagsisisi sa kanyang puso, kung alam lang niyang aasa lang pala siya sa wala. Sana pala pumayag na lang siyang sumama sa kanya sa Jingbei. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot, kaya pilit na lang niyang pinapakalma ang sarili. Mabuti na rin na hindi natuloy. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Shen Haoyu, tuluyan na rin siyang nawalan ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon, hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang muntik nang sumuko. Gusto na niyang sumuko, pero dahil sa usapan nilang iyon sa edad na 28. Palagi pa rin siyang umaasa, lalo na noong naging sila na ni Jiang Fan. Halos masiraan na siya ng bait, hindi niya alam kung paano haharapin. Ang boyfriend niyang buong-buo ang pagmamahal sa kanya. Ngayon, itong pagpipilian sa dalawa. Oras na para gumawa ng pinal na desisyon. Maingat niyang tinanong ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi niyo ako mapapasaya ngayon, iniisip kong subukang mag-propose ng kasal. Anong sa tingin ninyo? Nang marinig ang salitang kasal, nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan niya. Magpapakasal ka kay Jiang Fan. Sa estado ng pamilya niya, sa tingin mo papayag ang tito at tita mo. Mabait naman siya, gwapo at maganda ang ugali. Pero sa tingin ko, okay lang siya pang boyfriend, pero kung kasal na ang pag-uusapan, parang hindi pa rin siya karapat-dapat sa'yo. Kahit na pinanghihinaan siya ng loob ng mga kaibigan niya, hindi talaga nakinig si Bai Ningbing. Samandal lang siya sa upuan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala noong kasama niya ito. Matapos ang kanyang ika-25 kaarawan, kada ilang buwan, direkta at hindi direktang binabanggit nito ang tungkol sa kasal para subukan ang saloobin niya. Alam niya ang iniisip nito at alam din niyang minamadali na ito ng pamilya nito. Pero dahil sa sarili niyang kadahilanan, nagkukunwari pa rin siyang hindi nakakaintindi. Ngayong pareho na silang may edad, at mahal na mahal niya ito, ayaw na rin naman itong mawala pa siya. Kahit na maraming pagsubok na haharapin sa pagpapakasal. Handa siyang subukan. Dahil dito, sa wakas ay nagdesisyon na si Bai Ningbing na mag-propose sa Jingbei. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang assistant. Pinabibili niya ang pares ng wedding rings na naging viral sa internet kamakailan. Bago sumakay ng eroplano, nag-reply ang assistant at sinabing, nabili na ang pares ng singsing sa napakataas na halagang 900 milyon. Medyo nagtaka si Bai Ningbing. Isang pares lang naman ang wedding ring, pero umabot sa ganoong kataas na presyo. Tinanong ni Bai Ningbing ang pangalan ng bumili. Ang sagot ng assistant ay, Liu. Ang pamilya Liu ng Jingbei. Nang maalala niya ang tanyag na apelyidong ito sa kanilang sirkulo, medyo natigilan si Bai Ningbing. Pero may koneksyon siya sa pangalawang anak na babae ng pamilya Liu. Kaya tinawagan niya ito para magtanong. Yung pares ng wedding ring. Ako ang bumili. Ikakasal kasi ang kapatid kong babae ngayon. Ibinigay ko sa kanila bilang regalo sa kasal. Bingbang, huli ka na sa pagtatanong. Ikakasal din si Miss Liu ngayon. Bakit naman nagsabay-sabay ang mga magagandang okasyon sa iisang araw? May bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata, pero pinili pa rin niya ang kanyang mga salita. Magalang siyang nagpasalamat at sinabing, nakalimutan ko sigurong kunan ng litrato dahil sa kalasingan. Masyado kang mabait, second miss. Dahil ikakasal na ang third miss. Kisabi na lang sa kanya na binabati ko siya. Sino kayang maswerteng Ginoo ang mapapangasawa niya? Ang kapatid kong babae ay ikakasal sa pamilya Jiang. Bagay na bagay sila, sobrang bagay. Nang marinig niya ang salitang pamilya Jiang, naalala ni Bai Ningbing na ako, si Jiang Fan, ay may apelyidong Jiang din. Posible kayang ang pupuntahan niyang kasal ay sa pagitan ng pamilya Liu at pamilya Jiang. May mga pinsan o kaibigan ba si Jiang Fan sa pamilya Jiang ng Jingbei? Maraming kakaibang ideya ang pumasok sa isip ni Bai Ningbing. Pagbaba niya ng sasakyan at hinampas ng malamig na hangin ng taglamig, bigla itong naglaho. Umiling siya at itinaas ang kamay para pindutin ang kanyang sentido. Itinaboy niya ang lahat ng magugulong isiping ito. Isa lang siyang simpleng lalaki mula sa isang ordinaryong bayan. Paano naman siya magkakaroon ng koneksyon sa pamilya Jiang? Pagkatapos lumapag ng eroplano sa Capital Airport, tumawag sa akin si Ningbing. Mukhang hindi pa rin ako kalmado. Naririnig ko ang ingay ng mga tao sa paligid, at hindi masyadong maganda ang pakikitungo ko. Tumawag pa talaga ang ex-girlfriend ko. May kailangan ka ba? Nang marinig niya ang salitang ex-girlfriend, naalala ni Bai Ningbing ang nangyari kahapon, at tumaas ang presyon ng dugo niya. Pero alam niyang hindi ito ang oras para magalit, kaya pinigilan niya ang kanyang galit. Matyaga siyang nagpaliwanag, Fan, yung sinabi kong break na tayo, kahapon. Biro lang talaga yun. Pwede mo ba akong paniwalaan? Ganun ba? Wala akong pakialam kung laro lang yun. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakikita ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Busy ako ngayon. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Pagkatapos kong sabihin yun, wala na akong pakialam kung ano man ang reaksyon niya. At agad kong ibinaba ang tawag.
Nagdilim ang mukha ni Bai Ningbing sa galit dahil sa pakikitungo ko. Huwag na kayong mag-away sa telepono. Mamaya kapag nagkita kayo, magsalita ka ng malambing. At agad mo siyang masusuyo. Halinhinang pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan. Saka lang kumalma ang ekspresyon ni Bai Ningbing. Pumunta tayo sa Tingquan Mountain Villa. Nang masabi ang mga salitang Tingquan Mountain Villa, saka lang napansin ng lahat na may mali. Nagkatinginan sila. Hindi ba't ito ang sikat na lugar ng mayayaman sa Jingbei? Ang mga nakatira dito ay mga bigating tao na kayang yumanig sa kanilang mundo sa isang ubo lang. Ang kaibigan ni Jiang Fan, dito gaganapin ang handaan ng kasal. Nagsimula na ring kabahan si Bai Ningbing. Bago sumakay ng eroplano, ang mga isiping iyon ay unti-unting bumabalik. Hindi kaya, na si Jiang Fan ay talagang malayong kamag-anak ng pamilya Jiang. 10:30, magsisimula na ang kasal. Unti-unting nagsiupo ang mga bisita. Nakatayo ako sa balkonahe sa pinakamataas na palapag. Ang kasal na ito ay plinano mismo ni Liu Ruyan. Pinag-isipan ng mabuti ang mga dekorasyon. Saka ko lang napagtanto na mukhang hindi kasinungalingan ang sinabi ni inay. Sa katunayan, nagtimpi pa nga siya. Ang pagsasanib ng pamilyang Jiang at Liu. Kung tutuusin, lahat ng mga kilalang pamilya sa aming lupon ay darating. Pero sa pinakamarami, aabot lang siguro sa 7 o 8 daang mesa. Bakit kailangan ng ganito kalaking lugar? Kahit na may araw, taglamig pa rin naman. Medyo malamig pa rin sa labas. Para sa kapakanan ng mga bisita. Naglagay pa sila ng napakaraming aircon sa paligid at pinalamutian ang mga flower stand ng mga sariwang bulaklak na galing pa sa Europa. Ang souvenir na ipinamigay sa reception ay mga love lock na gawa sa purong ginto. Bawat bisita ay nakatanggap ng isa. Isang napakagarbo at magastos na pagdiriwang. Kahit ako na lumaki sa ibang bansa ay nanghinayang. Inayos ko ang buhok kong ginulo ng hangin. Magsasenti na sana ako nang lumapit si Liu Ruyan. Malamig sa labas, pumasok na tayo. Tumango ako. Sinundan ko siya papasok sa kwarto. Binigyan ako ni Liu Ruyan ng isang tasang mainit na kape. May tumawag kanina, kara-rating lang daw sa Jingbei. Tinatanong kung nasaan ang wedding venue. Kaibigan mo ba? Kailangan ba nating magpadala ng tao sa gate para sunduin sila? Anong kaibigan? Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko para tingnan ang call history. Nang makita ko ang pangalang Tangyan, biglang naging kakaiba ang ekspresyon sa mukha ko. Tawag ni Tangyan. Nandito na siya sa Jingbei. Isang hindi maipaliwanag ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi na kailangang sunduin. Kaya nilang pumasok mag-isa. Nga pala, sobrang dami ng tao dito. Nakikita ko, may mga camera rin sa mga kalapit na burol na palihim na kumukuha ng video. Mas mabuting magpadala ng mga tao para higpitan ang seguridad. Para maiwasan ang anumang gulo. Hindi na nag-isip pa si Liu Ruyan. Pumayag siya. Bago umalis, ibinigay niya sa akin ang mga wedding ring. Habang pinapanood kong umalis si Liu Ruyan sa kwarto, saka ko lang pinakawalan ng ngiting matagal ko nang pinipigilan. Pumunta si Bai Ningbing sa kasal ko. Hindi ko ma-imagine kung anong magiging itsura ng mukha niya kapag nakita niya akong nakatayo sa stage. Itinaas ko ang kahon ng singsing at binuksan ito. Nang makita ko ng malinaw ang pares ng singsing sa loob, bahagya akong natigilan. Itong mga singsing na to. 2 buwan na ang nakalipas, nakita ko na to sa isang magazine at shinare ko pa kay Ningbing. Noong mga panahong iyon, ini-imagine ko pa ang eksenang luluhod ako sa harap niya para mag-propose. Sino ba namang mag-aakala na pagkatapos lang ng kalahating buwan, ay malalaman ko ang tungkol sa kanila ni Shen Haoyu. Ang matagal nang inaasam na kasal at mga singsing. Ngayon, nasa akin na ang lahat. At para naman sa bride, mas mabuting napalitan siya. Hanggang ngayon, wala na akong nararamdamang panghihinayang sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 7 taon. Pawang pasasalamat na lang ang natitira. 11:00 eksakto, nagsimula ang kasal. Sa harap ng lahat, hinawakan ng tatay ni Liu ang kamay ng kanyang anak. At dahan-daang naglakad sa gitna para ihatid siya sa tabi ko. Pagkatapos ng mga naunang seremonya, dumating na rin ang oras para sa palitan ng singsing. Kinuha ni Liu Ruyan ang singsing at isusuot na sana sa akin nang biglang nagkaroon ng gulo sa baba ng entablado. Mingin ako sa pinanggalingan ng ingay at agad kong nakita si Bai Ningbing. Para siyang nababaliw, tinutulak ang mga taong humaharang sa kanya. Nakatitig ang mga mata niya sa entablado. Kasama niya ang ilang kaibigan na sumusugod din. Habang isinisigaw ang pangalan ko. Ang biglaang pangyayaring ito, ay nakuha ang atensyon ng lahat ng bisita. Ang mga mata ng lahat ay pabalik-balik sa entablado at sa baba. Hay, sa kabila ng masasamang tingin mula sa lahat, nanatili akong kalmado. Lumingon ako kay Liu Ruyan at nakita kong puno ng galit at pagtataka ang mukha niya. Agad akong bumulong kay Liu Ruyan para magpaliwanag, pasensya na, mga kaibigan ko sila mula sa Shanghai. Pwede bang itigil muna natin ang kasal? Bigyan mo ako ng ilang minuto para kausapin sila. Nag-aalangan siyang tumango, sinensyasan ko ang lahat ng staff na huminto. Napigilan na ng mga security guard ang mga nanggugulo at kukunin na sana sila palabas. Nang makita nila ang Senador Yesco, saka lang sila tumigil. Mula simula hanggang dulo, ang tingin ni Bai Ningbing ay nakapako lang sa akin. Hindi ito naalis kahit isang saglit. Nang makita niya akong nakasuot ng damit pangkasal, nakalmadong nakatayo sa harap niya, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Sinabi mong pupunta ka sa kasal ng kaibigan mo. Ang kaibigan mo bang tinutukoy ay ang sarili mo?
Medyo hindi ko mapigil ang matawa. Kadalasan kasi, ang mga linyang, may kaibigan ako, ay tumutukoy mismo sa nagsasalita, di ba?